Welcome once again sa ating Kalusugan Tips channel. Ang topic natin for today, 8 tips para mawala ang bilbil. Ayan. Disclaimer, hindi po namin mapapalitan ang payo ng ating mga doktor. Mas mainam kung kayo po ay may nararamdaman ay kumonsulta sa inyong doktor. Para naman sa ating topic request and shoutout request, maaari kayong mag-like, subscribe at syempre, comment. Dito na tayo sa ating tip number 1. Bawasan ang asukal at matatamis na inumin. Naku, ang soft drinks, milk tea at marami pang matatamis na ibang beverages. Meron ding kape ay mataas sa sugar na madaling makonvert sa taba, lalo na sa parting tiyan. Hindi ka pa gaanong nabubusog dito kaya napaparami ng medyo mas slightly malala ang calories mo. Ang sobrang sugar kasi ay nagdudulot ng insulin spikes na yun yung naguutos sa katawan na mag-imbak ng fats or taba. Madalas sa bandang tiyan ito naiipon, minsan sa hita, minsan sa ibang parte ng katawan, pero madalas talaga nagsisimula ito sa bandang tiyan. Kaya pwedeng ang pinakagawin natin, simulan natin sa simpleng mga hakbang tulad lang nito. Tubig muna bago sa anumang matatamis na inumin. O kaya kahit anumang matamis, period. Okay? Maliit na pagbabago pero malaking bawas sa calories araw-araw. So pwede kang magtubig muna, at least siguro 1 hanggang 2 basong tubig bago ka kumain ng dessert or bago ka kumain ng halo-halo kung panahon ng summer o kaya naman ice cream kung sakaling ikaw ay natitipuhan mong kumain ng ice cream. Although wala namang nagbabawal, pero syempre maganda in moderation lang. Okay? Sa ating tip number 2, kumain ng mas maraming protina or protein. Okay. Ang protein ay nakakatulong para sa yung tipong mas tinatawag nilang satiety or yung pagkabusog mo. Mas matagal kang nabubusog kapag protina ang iyong kinakain. Ang maganda pa dyan, mas kaunti na yung cravings, okay? Mas kaunti na yung cravings mo, tsaka mababawasan yung pagbi-midnight snack. Tapos nakakatulong din ang protein para mapanatili syempre yung iyong muscle habang nagpapapayat ka. Mas maraming muscle, mas mabilis ang metabolism. Kaya sabi nga nila kung gusto mo magpapayat, kailangan medyo dagdagan mo yung pag-intake mo ng protina kesa sa carbohydrates, okay? Isama na din sa bawat meal mo yung itlog, isda, manok, tokwa, okay? Beans, para mas balanse yung pagkain mo. Kasi syempre yung iba hindi naman talaga, parang hindi ako masyado kumakain or mahilig sa karne. Hindi ako masyado kumakain ng beef or ng pork o chicken, paminsan-minsan lang. Ito po ang ilan sa mga alternatibo. Pwede ka mag-isda, pwede ka mag-itlog, no? Kung gusto mo ng medyo healthy-healthy, tokwa or beans, meron din po 'yan. So, talagang wala nang excuse para makawala ka pa sa pagkonsumo ng protina. Okay? Sa ating tip number 3, iwasan ang refined carbs. Okay? Ano ba ang refined carbs? Ang refined carbs po ay tinatawag na, ito ang kadalasan, no? Ito ang kadalasang mga sample ng refined carbs. Ito ang white rice. Naku, napakasarap, bagong saing, no? Tapos may masarap kang ulam. Ito pa, white bread or puting tinapay. Yan yung mga nabibili natin madalas sa supermarket. At meron din, syempre, pastries. Yan ang mabibilis magpataas ng blood sugar. Kapag sobra ang energy na hindi nagagamit, naiipon ito bilang taba. Okay? So, ibig sabihin, kain ka. Okay? Kumain na ng rice, kumain pa ng tinapay. Nag-dessert ka pa. Ang dessert mo, additional calories ulit. Nako. Syempre, carbohydrates na naman yun. Kung kunwari, cake. Ang mangyayari talaga dyan, kung hindi ka naman talaga physically active, maiipon at maiipon talaga ito bilang taba. Ngayon, pwedeng sa tiyan, pwedeng sa iyong hita, pwedeng sa iyong braso, pero kadalasan, pinakaunang na naiipon talaga yan is sa tiyan. Okay? So, hindi ibig sabihin bawal na ang carbs. Hindi ganon.
Ang kailangan lang ay syempre dapat mas wais tayo at mas matalino, okay? Mas smart sa pagpili. Subukan ng brown rice, pwede rin 'yan. Mga whole grains o kaya naman bawasan na lang yung dami ng kanin sa plato mo. Medyo dagdagan mo ng konti yung pwede mong dagdagan ng konti yung protein, fiber or gulay, pwede, pero yung carbohydrates medyo bawas-bawasan natin. Number 1 talaga dyan is yung kanin or rice. Ayan. So sa ating number 4, eto, sabi nga nila, no pain, no gain. Okay. Number 4 natin, mag-strength training. Hindi sapat ang puro cardio lang, yung kunwari, jogging, walking, okay? Or kung ano-ano mga exercise. Meron talagang specific exercise na nakakatulong para makapag-build ng muscle, okay? So, ang strength training tulad ng squats, lunges, at push-ups, yan yung mga activities or yung mga certain kind of exercise na tumutulong para mag-build ng muscle. Pag sinabi natin mag-build ng muscle, yan yung tumutulong sa pagpapalaki or pagpapatibay ng ating muscle. Okay? Pag lumalaki yung muscle, madalas mas mabilis na susunog ang taba. Okay? Yung mga fats, yung mga stored fats. Okay? So, kapag mas maraming muscle, mas maraming calories ang nasusunog at syempre, kahit nagpapahinga ka, nagtutuloy-tuloy yan. Kahit 2 to 3 times sa isang linggo na body weight exercises sa bahay, ay pwede na, malaking tulong na rin. So, simulan mo yan. Kunwari, kung medyo hirap sa push-up, okay. Pwedeng simulan mo yan ng kahit half lang muna. 'Di ba? Kung sa rice nga, kung nag-2 rice ka, 1 rice na lang. O, kung nagwa 1 rice ka, half rice na lang. O, kung sa push-up, hindi kaya ng 3, 2. Kung di kaya ng 2, 1. Importante makapagsimula ka kesa hindi, 'di ba? So, okay lang, one at a time, paunti-unti. Pero syempre, kung kailangan mo ng budget or ng pera pampagamot, meron tayong makakatulong sa'yo. Mag-apply na sa Finbro. Mabilis lang mag-apply at mabilis rin ma-approve. Mababa pa ang interest rates. Kaya ano pang inintay mo? Click the link in our description box below. At ano pa? Mag-apply na. Mag-Finbro na. Tuloy-tuloy tayo dito sa ating number 5. Huwag umupo ng matagal. Nako, eto na. Marami po ang nakakaranas nito dahil syempre, meron tayong mga tinatawag na iba't ibang pamamaraan ng pagtatrabaho or paghahanap buhay. So, meron tayong mga hanap buhay na nagre-require na ikaw ay laging nakatayo, tulad ng pag-waiter, tulad ng sa factory, tulad ng iba't ibang mga trabaho. Ah, Iba-iba ang activities na ginagawa. Okay? Pero meron din tayong madalas na trabaho. Kunwari, kung ikaw ay work from home or nasa opisina. Okay? Ang matagal kasi na pag-upo ay nakakapagpabagal yan ng metabolism. So, ibig sabihin, the more na nakaupo ka, 3, 4, 5 hours, 6 hours a day, araw-araw, talagang makakapagpabagal yan ng metabolism. At ibig sabihin ay nakakapag-cause ng pag-iipon ng ating mga bilbil. Ayan. Kaya kahit nag-exercise ka, pero kung lagi ka naman nakaupo araw-araw, mahirap pa rin magbawas talaga ng taba. Okay? So from time to time, subukan tumayo, maglakad-lakad, 'di ba? Bawat 30 to 60 minutes, maliit na galaw pero tuloy-tuloy lang. At least meron kang tinatawag na calorie burn kasi meron kang movement. At isa sa mga simpleng habits tulad ng pag-akyat ng hagdan o paglalakad kapag may malapit lang na pupuntahan. Kadalasan kasi minsan, syempre, meron tayong mga nakasanayan na pag kunwari, aakyat ng hagdan o mag-elevator o kaya mag-escalator. Sige, mag-escalator na lang. Kasi para mas mabilis, para mas madali. Pero from time to time, at syempre kung ginugol mo naman talaga na medyo numipis-nipis, pumayat-payat, mabawasan ang kung ano mang gusto mong bawasan sa iyong tiyan, ugaliin na maglakad-lakad. Magkaroon ng movement, ika nga. Okay, sa ating tip number 6, matulog ng sapat. Okay, naku, guilty po ako dyan. Dahil syempre tayo ay
madalas maraming ginagawa, yung tulog minsan putol-putol. Okay, sa ating mga hanap buhay, minsan ang tulog natin, lalo na pag kayo ay may pamilya, may mga asawa, may asawa at anak, may mga anak na inaasikaso, minsan considerably putol-putol ang tulog or minsan bitin talaga. Pero kapag sabi nga nila, kapag gusto may paraan. Kaya kapag kulang sa tulog, ang tendency niya tumataas ang hunger hormones at mas nagkakaroon ng cravings sa matatamis at matataba. Nakakaapekto rin ito sa stress hormones na nag-uugnay sa pag-ipon ng taba sa tiyan. Ang stress hormones po ay tinatawag na cortisol. Okay, so ito po ay stress hormone. Nako, kailangan talaga na maaga nakakatulog or kahit hindi naman maaga pero adequate or sapat ang tulog. Targetin ang 7 to 9 hours na tulog bawat gabi para mas stable ang hormones. Meron naman syempreng mga nagwo-work or nagtatrabaho na baliktad ang kanilang oras ng hanap buhay. Ang importante ay pilitin pa rin makabuo ng 7 to 9 hours na tulog. Nako, sana all. Okay, sa ating tip number 7, kontrolin natin ang stress. Paano nga ba natin makokontrol ang stress, no? So kapag stress ka kasi, tumataas ang tulad ng nabanggit natin kanina, cortisol na konektado yan sa belly fat or sa bilbil natin. Yung cortisol na yan yung ilan sa mga dahilan kung bakit naiipon ang ating taba sa tiyan. Kasi kahit hindi tayo ganun kalakas kumain, pwede pa rin maipon ang taba sa tiyan dahil dito. So anong gagawin natin? Humanap ng paraan para makapag-relax. Okay? Deep breathing, okay? Paglalakad, music, o kahit simpleng quiet time. Ibig sabihin nito, kailangan mo lang humingang malalim. Yan, mag-relax. Okay? Magpalakad-lakad na habang nakikinig ka ng music or kahit yung simpleng tahimik lang, no? Tahimik lang sa isang lugar. Pag sinabing relax, hindi po ibig sabihin nito relax tapos kakain. Relax, tapos iinom. Naku, hindi po ganun, ha? Ito po ay relaxation na walang involvement ng kahit anong pagkain or inumin. Okay? So, ito po ay relax lang, tahimik lang, quiet time. Ang mental health ay direktang konektado sa physical health. Kaya lalong-lalo na sa ating weight management. Kaya importante, kung gusto natin maging mentally healthy, kailangan physically healthy din. Sa ating tip number 8, last but not the least, syempre, aanhin mo naman yung nasimulan mo kung hindi mo naman maitutuloy-tuloy. Sayang nga naman, di ba? Nag-diet ka pa, kung pagdating ng weekend, naku, cheat day na naman. So, maging consistent. Hindi perfect, pero consistent. Hindi kailangan ng extreme diet o crash workout. Yung iba kasi, sige, magda-diet ako. Pag sinabing diet, hindi nakakain. Diba? Mas epektibo pa rin yung small steps. Maliliit pero tuloy-tuloy. Mas nakakapag-build yun ng habit at nakakapagbigay ng continuous growth. Ika nga, yung continuous na pagkakaroon mo ng ugali or disiplina para mabago yung sitwasyon ng katawan mo. So kapag araw-araw mo yan ginagawa, paunti-unti, hanggang sa tumatagal, nakakasanayan na hanggang sa tumatagal, mas nagiging effective na lalo. Hinding-hindi mawawala ang bilbil sa loob ng 1 linggo. Naku, yung iba kasi, 1 week na ako nag-workout, nag-gym. Tong tiyan ko hindi pa rin lumiliit. Ay, baka 5 years mong naipon yan. So, hindi mo talaga 1 week lang masusunog yan, di ba? Pero sa loob kasi ng ilang buwan na ikaw ay consistent, makikita mo na meron talagang resulta. Okay? So, isipin mo ito bilang lifestyle change. Hindi ito short-term project lang. Hindi ito pang, kasi may paparating na event. Kailangan medyo makisig ako. Kailangan sexy ako. Kailangan ganito maganda yung aking itsura or gwapong-gwapo yung aking katawan. So, kailangan as much as possible, continuous journey ito. Okay? So, ito
ito ang lahat no ng ating tips. Kung ikaw ay merong tip na gusto mong ibigay or meron kang tip na gusto mong i-advise, maaari niyo pong i-comment ito. At syempre, ma-appreciate namin kung kayo po ay mag-share ng inyong experience kung baka na-try nyo na rin ba yung ilan sa mga tips na nabanggit natin. So muli, maraming salamat at talaga naman para sa inyong mga topic request and shoutout request, pagpatuloy lang po sa pagda-like ng aming video, pag-subscribe kung hindi pa kayo subscriber, and of course, comment down below. Maraming salamat at magkita-kita ulit tayo sa ating mga future videos. Pero syempre, kung mahilig kang mag-travel, ano pang hinihintay mo? Mag-Klook na. Klook Pass up to 45% off. Boracay, one pass for multiple attraction. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-Klook na.